We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita ngayong Huwebes. Senior citizen, natagpo ang patay sa loob ng bahay sa Calasiao, Pangasinan. Pagtangay ng lalaki sa bag na nakalapag sa sasakyan sa Mangaldan, Pangasinan, sa pool sa CCTV. Nasisimula pa lang ng tag-ulan, pero baha. Nararanasan na sa isang barangay sa Dagupan City dahil sa high tide. Garahe ng isang bahay sa Badok, Ilocos Norte, gumuho. Isa pang bahay nadamay. At panghuhuli ng mga palaka, nagpiestahan ng ilang residente sa Abra. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos siyang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Apektado ng bahang dulot ng high tide ang mahigit sa 100 pamilya sa isang barangay sa Dagupan City. Yan ang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, 4 na araw ng apektado ng high tide ang ilang residente sa bahagi na ito ng Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City. Alas 10 ng umaga kanina, mabilis ang pagtaas ng tubig sa Sitio Macario sa Barangay Poblacion Oeste sa Dagupan City. Binaha ang daanan ng ilang residente. Ay, baha po sila dyan. Malalim ang tubig sa kanya dyan. Nagbubuta po sila paglalabas sila eh. Sa monitoring ng Barangay Disaster Risk Reduction and Management Office o BDRRMO, mahigit 100 pamilya sa Sitio Macario ang apektado ngayon ng pagbaha dulot ng high tide. Karaniwan itong nararanasan tuwing umaga, pero unti-unti ring humuhupa pagsapit ng hapon. Pag ganitong hanggang September po yan, talagang umaga po pag high tide na, talagang may tubig na po talaga dyan. Tuwing high tide, pinakaapektado ang Sitio Macario dahil katabi nila ang Caraunan Creek. Nakikipag-ugnayan ng mga opisyal ng barangay sa city government at national government para matulungan silang maipaayos ang Caraunan Creek. Hindi kasi ito masusolusyonan ng simpleng cleanup drive lamang. Kung i-clean up po natin yan, masyadong kailangan po natin ng bako. Kasi sobrang silted na po siya. Kahit sa may Caraunan Creek talaga, ang kinakatakot namin, mahahati sa gitna. Tanging ang Poblacion Oeste lang ang binabaha dahil sa high tide base sa monitoring ng CDRRMO. Hindi pa naapektuhan ng high tide ang iba pang barangay na karaniwang binabaha dahil mababa pa ang antas ng Pantal Sinukalan River. Hindi naman siya masyadong nagtitake effect kasi onset pa lang ng rainy season. Nasa 0.8 meter ang antas ng high tide sa Dagupan City ngayong araw. Chris, mas mataas yung tide level ngayong hapon kumpara kaninang umaga. Kaninang umaga kasi, Chris, yung baha ay nandoon lamang sa ikalawang bahay. Pero ngayong hapon nga, Chris, ay umabot na yung baha hanggang dito sa ating kinaroroonan, malapit mismo sa kalsada. Actually, Chris, yung baha ay pumasok na rin mismo doon nga sa ilang kabahayan dito nga sa ating kinaroroonan. Kaya yan yung concern mismo ng mga residente dito. Ang ginagawa ng mga residente, Chris, para makaiwas sila doon sa, syempre, yung mga sakit na nakukuha tuwing panahon ng pagbaha ay kinakailangan na nilang magsuot ng bota, gaya ng ating suot-suot, tuwing sila ilalabas ng bahay papunta mismo sa kalsada dahil syempre yan din yung panawagan ng City Health Office. Ayon sa CDRRMO, Chris, possible daw na yung pinaka-peak ng high tide ay maramdaman pa ng ating mga kapuso sa buwan ng Agosto hanggang sa buwan ng Setyembre. Lalo na syempre kapag nagtuloy-tuloy na yung panahon ng pagbaha. Samantala, Chris, activated na yung mga BDRRMOs sa Dagupan City. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban.
Gumuho naman ang garahe ng isang bahay sa Badoc, Ilocos Norte dahil sa walang tigil na buhos ng ulan. Isa pang bahay ang nadamay. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Gab de Luna. Nangangamba ang mga residente matapos gumuho ang garaheng ito sa Barangay Mabusag Norte, Badoc, Ilocos Norte. Halos wala nang matira sa garahe, maging ang isang bahay sa baba nito nadamay sa guho. Ayon sa mga residente, pasado alas 11 raw kagabi nang mag-umpisang gumuho ang garahe dahil sa walang tigil na pag-ulan. Madanagang kami sa dirabi, madi kami unay nakaturog. Talaga nga bambantaya minu kasanutaan ang imbagta nagsadang matlang titudong. Ayon naman sa punong barangay, substandard ang mga materyales na ginamit sa pagpapagawa ng may-ari ng garahe. Pinalana namin huwag na yung patayuan kasi baka yung susunod na project, madadaanan din yan kasi para sa road widening eh. Pero pinurso pa rin nila. Wala naman daw planong lumikas ang mga apektadong residente. Pinalala ng ulan ng pagguho ng lupa sa bahagi ng lote ng pamilya Ablog sa coastal barangay ng Bindoro, Vigan City, Ilocos Sur. Kaya napilitan silang lumikas ayon sa PDRRMC. Nasa 20 metro na ang lupang kinain ng malalaking alon. Nauna nang sinabi ng city government ang planong paggawa ng seawall sa lugar. Sa bayan naman ng Gregorio del Pilar, rumagasa ang tubig sa ginagawang tulay kasunod ng nararanasang pag-ulan. Sa post ng MDRRMC Gregorio del Pilar, inabisuhan ng mga residente ng Barangay Busot na huwag piliting tumawid sa tulay. 89 households ang apektado sa pagtaas ng tubig sa nasabing tulay. Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Wala nang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero may ilang weather systems na nakakaapekto sa bansa. Kabilang dyan ang frontal system at southwest monsoon kasabay ang tsansa rin ng localized thunderstorms. Kahapon, idineklara ng Pag-asa ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan. Sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa Apayao, Abra, Kalinga, Cagayan, Ilocos Provinces, Pangasinan, Zambales at Aurora. Maging alerto dahil ilang araw na ang mga pag-uulan kaya posible ang mga pagbaha o pagguho ng lupa. May tsansa rin ng kalat-kalat na pag-ulan sa natitirang bahagi ng bansa. Natagpo ang patay sa loob ng bahay ang isang lalaki sa Calasiao, Pangasinan na hinihinalang na heat stroke. Naka-alerto si Russell Simorio. Pwersahan ng pinasok ng pulisya ang bahay na ito sa Barangay Bud, Calasiao, Pangasinan. Ilang araw na kasing hindi sumasagot sa cellphone ang nakatira rito na si Cristito Andaya, 64 anyos. Nang makapasok ang mga otoridad, sumalubong sa kanila ang masangsang na amoy. Patay na pala si Cristito. Katumaikin, nampula kami dyan na manang amalanti, maangublay abunto. Umaman manayan akabaldak la. Od sa may supa. Huling nakitang buhay ang biktima ng Lunes ng gabi na naghapunan pa raw sa isang kantina. Hinala ng kaanak ng biktima. Inatake ng hypertension ng biktima na sinabayan pa ng matinding init. Mag-isa lang sa bahay ang biktima dahil nasa ibang bansa ang kanyang mga anak. Parang heat stroke na rin kasi ilang araw na rin na dinadaing daw niya yung parang masakit yung dibdib niya. Dahil naagnas na, ipinakremate ang labi ng biktima. Hindi na isinailalim sa autopsy dahil wala namang nakikitang foul play ang pulisya sa pagkamatay ng biktima. Tapos morally convinced din yung family niya, sir. Na? He died naturally, sir. Kasama si Henry Domencil, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Sa pool naman sa CCTV ang pagtangay ng isang lalaki sa isang bag na nakalapag sa isang sasakyan sa Mangaldan, Pangasinan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Joan Punsoy. Sa isang video, makikita ang nakaparadang owner-type jeep sa gilid ng National Highway sa Barangay Bari, Mangaldan, Pangasinan. Ang mga sakay nito, bumaba para kunin ang ipinagawang lapida sa lugar. Saglit lang daw na kinausap ng mga sakay ang gumagawa ng lapida na si Leo. Pero naiwan sa passenger seat ang isang bag. Ito ang sinamantalang kunin ng isang lalaki. Isinabay ang pagdampot sa bag sa pagdaan ng pampasaherong bus. Nandun yung bag na naglalaman na ata ng 14,000. Saka yung cellphone company tapos yung mga ID.
Nagtanong kami sa mga tanod, BSW, saka mga residente namin sa Bari. Pinakita yung video, hindi na-recognize yung tao talaga kung sino yun. Kaya ang spec namin, hindi taga rito sa barangay namin yung suspect eh. Nanlulumo ang 21 anyos na estudyanteng si Cedric Bautista matapos nakawin ang kanyang motorsiklong ipinarada lang sa gilid ng kalsada sa Barangay Tulyao, Santa Barbara, Pangasinan. Sa kuha ng CCTV camera, nakita ang dalawang hindi pa nakikilalang lalaking sakay ng motorsiklo at paalis na ng barangay. Hawak naman daw ni Cedric ang susi ng motorsiklo. Pinaghirapan ko din po yung motor, duga pawis din yung nilaan doon. Masakit para sa akin na isa-isang iglap lang parang mawawala yung motor na pinaghirapan mo, lalo-lalo na napamanlo din sa yung motor, nagasusan mo na ng malaki. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Joan Punsoy, One North, Central Luzon. Isang Philippines Scops owl ang na-rescue ng isang residente sa barangay San Isidro, Sarat, Ilocos Norte. Nalaglag daw sa puno ang juvenile owl kaya nakita ng residenteng si Flor Delisa Marcos. Hindi rin daw ito makalipad. Agad niyang itinawag sa Department of Environment and Natural Resources o DNR Senro Lawag para maalagaan bago maibalik sa kanyang natural habitat ang kwago. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, sa video ng isang concerned citizen, kita ang peligrosong pagmamaneho ng garong o kulong-kulong ng isang ice vendor sa Burgos, Ilocos Norte. Bukod sa patuloy ng pagpapatakbo ng driver, tila nakikipagkarerahan pa raw ito sa ibang sasakyan. Pagdating ito sa kurbadang bahagi ng kalsada, itinaas pa niya ang isang paa at kamay. Walang pulis sa lugar kaya hindi raw nasita ang driver. Hinimok naman ang publiko na i-report agad sa otoridad sakaling may ganitong makasalubong sa daan dahil maaari itong magdulot ng disgrasya sa kanyang sarili at sa iba pang motorista. Mahigit 300 na pumapasad ang tricycle sa Dagupan City, hindi pa nadidikitan ng decal dahil sa kakulangan ng dokumento ng mga operator. Tutukan sa report. Aabot pa sa halos 10% o katumbas ng mahigit 300 pumapasadang tricycle sa Dagupan City ang hindi pa rin nakakabitan ng decal o regulatory sticker. Nasa tanggapan ng Public Order and Safety ang mga decal. Hinihintay ang mga driver at operator para maikabit sa kanilang mga tricycle at maging legal ang kanilang pamamasada. Ang problema, kulang daw sa dokumento ang ilang driver at operator kaya hindi sila mabigyan ng decal, tulad ng registration na manggagaling sa LTO. Unang-una, namumblema sila sa registration ng LTO, yung pag nag-for hire yung sasakyan. Yun ang unang problema nila kasi dapat ma-for hire yung tricycle nila. Kailangan po nilang kumuha ng legalization from the City Government of Dagupan. Tapos sa POSO, tanong nila kung mayroong mga nabakanting prangkisa po. Bagamat tapos na ang deadline sa renewal ng permit, tuloy-tuloy pa rin ang POSO sa pagdidikit ng decal sa mga tricycle. Yun nga lang, kailangan ng magbayad ng 500 pisong multa ang driver o operator dahil sa atrasadong pagpapakabit ng decal. Mahaba na raw ang ibinigay na konsiderasyon ng LGU sa mga tsuper, kaya walang dahilan para hindi sila makasunod. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Tag-ulan na pero mahigit 50% pa raw ng sakahan sa Mangaldan, Pangasinan ang nananatiling nakatenga at hindi pa natataniman ng palay. Ayon sa Municipal Agriculture Office, 10% pa lamang ang natataniman sa pamamagitan ng sabog tanim. Pero naararo na raw ang 35% nito. Ayon sa ilang magsasaka, hinihintay pa nila na mas mapadalas pa ang tag-ulan para masiguro ang patubig. Bukod pa rito, hinihintay din daw nila ang binhi mula sa Agriculture Office. Forced harvest sa mga tanim na munggo isinagawa ng ilang magsasaka sa Kalasyaw, Pangasinan ngayong pumasok na ang tag-ulan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Russell Simorio.
Ilang ektaryang taniman ng munggo ang makikita sa barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan. Ito ang tanim ng mga magsasaka noong tag-init. Pero ngayong pumasok na ang tag-ulan, sinimulan na rin ng mga magsasaka ang mag-forced harvest. Masisira kasi ang tanim na munggo kung mauulanan, kaya anihin na lang daw para mapakinabangan. Ayaw ng tubig yan pag malalantay yan pag mamaya magtubig na uli, madalas umuulan. Kaya yan, pinangimikin na kung sino may gustong kumuha, di kuha lang. Nauna nang nakapag-harvest ng munggo, ang iba pang magsasaka, bawi naman daw ang kita dahil hindi naman tinamaan ng peste ang mga pananim. Marami ang naharbin dyan sa ibang lugar, ito lang sigurong natira. Bubungkalin uli kayo, tatanim ng palay na uli dyan. Sunod na itatanim ng mga magsasaka ang palay para samantalahin ang mga pag-ulan. Sa monitoring ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, malawak na ang natamnan ng palay sa maraming probinsya sa bansa bago pa man ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan. Ang palay hindi takot sa ulan. Hindi kagaya yung corn and vegetable. Mas takot sa bumaha. Sinamantala rin ng mga magsasaka sa San Vicente, Ilocos Sur ang mga pag-ulan para makapagtanim ng palay. Umabot sa 9.5 billion pesos ang danyo sa agrikultura sa bansa dahil sa El Nino, isang Ilocos region sa mga pinaka-apektado. Kaya para makasiguro ang mga magsasaka, sasabayan nila ng patubig ang ulan. No, dati matuduan, padano mo mitimakinan at ano ko. Manayunan dyan danom na. Russell Simorio, One North Central Luzon. 2019 ang maramdaman natin ang bagsik ng COVID-19 sa Pilipinas at buong mundo. Makalipas po ang 5 taon, patuloy pa rin nakapagtatala ng kaso ng COVID-19. Ano nga ba ang latest sa sakit na ito at kamusta ang vaccination program ng gobyerno? Kaugnay niyan, makakasama natin ang Disease Prevention and Control Section Head ng DOH Center for Health Development Region 1, si Dr. Ruel Bobis. Doc Bobis, magandang hapon po sa inyo. At gaya nung nasabi ko, nakakapagtala pa rin tayo ng COVID-19 cases at mayroong bagong variant. Ano po ba ito at ano ang kaibahan niya dun sa mga naunang variant ng COVID? Yes, tama po kayo. No? Meron po tayong flirt variant ng COVID-19 na nakikita po natin sa ibang bansa. So ito pong flirt variant ng COVID-19 ay meron pong high transmissibility. Ibig sabihin, madali po ang pagkalat from tao to tao. Ngunit ang magandang balita, itong flirt variant ay nakakapagdulot ng mild na klase po ng COVID-19. Anong ibig sabihin ng mild? Ang ibig po sabihin ng mild symptoms ay pag-ubo, lagnat, at hindi po sila nahihirapan na huminga. Pero sino po ang mga lantad? Ika nga prone sa flirt variant na ito. Yan, parehas pa rin po ang ating mga vulnerable population, yung mga nakakatanda, yung ating mga senior citizen, maging yung ating mga kababayan na may comorbidities o meron ng sakit. So sila po yung high risk na magkaroon po ng komplikasyon dahil po dito sa flirt variant. Sa flirt variant, meron na po bang naitala sa Pilipinas? At syempre, balikan natin yung commonly known as COVID-19 variant. Ano na po ang update sa ating statistics ngayon? Yes. Fortunately, ayon po sa mga resulta na pinapadala po sa atin ng Philippine Genomic Center, wala pa po tayong naitatalang flirt variant dito po sa ating region, maging po sa buong Pilipinas. Kaya kung matatandaan nyo po, nagpalabas ng memorandum ang ating Bureau of Quarantine na naghihigpit sa surveillance po ng mga papasok para maiwasan po natin ang pagkakaroon ng flirt variant sa ating bansa. Yung sa vaccination na Dr. Bobis, effective pa rin ito sa lahat ng variant ng COVID? And then, so far, kamusta po yung pag-reception dito ng publiko? Yes, sa ating pong vaccination, tama kayo, effective po ito sa lahat po ng variant ng COVID-19. Okay. Although sa ngayon, medyo naka-on hold ang ating vaccination dahil sa pag-lift po ng emergency ng COVID-19. Dadating po ba ulit sa point na kailangan tayo mag-mask ulit? Dr. Bobis, or meron pong specific, for example, yung mga vulnerables, ay kailangan ba sila mag-mask ulit? Ano po ba ang guidance dito ng DOH? Yan, sa ngayon, hindi po natin nakikita na ibabalik natin yung mandatory masking. Pero ang rekomendasyon po ng Department of Health ay magsuot po ng mask yung ating mga vulnerable population. So yung ating pong mga nakakatanda, yung may mga comorbidities po, lagi po nating nire-recommend na sila po ay magkaroon ng mask para maprotektahan po sila.
Alright, maraming salamat si Dr. Roel Bobis mula sa Center for Health Development ng Region 1 ng DOH. Maraming salamat po. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Calendar of activities para sa 2025 midterm elections inilabas na ng COMELEC. Narito ang report. Inilabas na ng COMELEC ang calendar of activities para sa 2025 midterm elections. Nakatakda sa October 1 hanggang October 8 ang filing of Certificate of Candidacy o COC at filing of Certificate of Nominations and Acceptance o CONA. Sa January 12, 2025 hanggang June 11, 2025 ang election period. Simula naman ang campaign period para sa senatorial candidate at party list group sa February 11 hanggang May 10. Habang sa March 28 hanggang May 10 naman ang campaign period para sa House of Representatives and Parliamentary, ganun din sa local candidates. Sa May 12, 2025 ang election day. Sa June 11, 2025 naman ang huling araw ng filing of SOSE. Dito sa Dagupan City, kabilang na sa mga pinupuntahan ng COMELEC ay ang mga island barangay para hindi na mahirapan pang magparehistro ang mga Dagupenyo. Samantala, sa sinagawang masterclass Road to the 2025 Elections ng GMA Integrated News na layong palawakin pa ang kaalaman sa election 2025, ipinasubok at ipinakita ng COMELEC ang pagboto gamit ang bagong automated counting machine mula sa Miro Systems. Isa sa feature ng bagong automated counting machine ang send to all na hindi nakakailanganin pang transparency server para makita ang bilang ng boto. Ito ay first time na klase ng machine na naandyan yung wishlist ng COMELEC tulad ng 14-inch screen, 200mm na bilis, may resibo na may QR code. At the same time, nakakapag-transmit sa lahat, nakasend to all. At pagkatapos ipapakita ang lahat ng imahe ng balota sa lahat ng watchers and observers at napakadami pang features. First time po ito, wala pang ganyan sa buong mundo. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. LPG store sa Vigan City, pinagnakawan ng bagong tauhan ng tindahan. Yan at iba pang balita sa pagtutok ni Ivy Hernando. Siyam na LPG tank ang nalimas sa isang tindahan sa Vigan City, Ilocos Sur. Ito ay matapos pagnakawan ang may-ari ng kanyang bagong trabahador. Pinayagan daw niyang matulog sa pwesto ang lalaking sospek, pero kinaumagahan, wala nang pan-deliver nilang garong. 9 na pirasong LPG tank at 30,000 pesos cash. Iniimbestigahan ngayon ng autoridad ang kuha ng CCTV bilang ebidensya laban sa sospek na posibleng maharap sa kasong pagnanakaw at car theft. Ma'am, pwede ba akong dito na lang matulog? Sabi niya. Nagtiwala naman ako. Pinasara ko naman ito sa kanya at lahat-lahat, pero hindi pala niya sinara. Yun yung instruction ko ngayon sa mga tropa natin na umanap ng mga possible exit dyan sa CCTV, dyan sa mga malapit kung saan siya patungo, pero sa ngayon, hindi pa natin siya nadarakin. Sa Lawag City, Ilocos Norte naman, ninakaw ang mahigit 65,000 pesos cash sa isang kainan sa Barangay Balacan. Sa investigasyon, magbibilang na sana ng pinagbentahan ng may-ari ng kainan nang mapansing nawawala ang pera sa loob ng kaha. Nadiskubre rin umano ng negosyante na nawawala ang 5 nitong wallet na naglalaman ng 5,000 pesos na kalaunay na-recover sa isang basurahan na wala ng laman. 3 ang posibleng suspect sa insidente na pawang mga customer na pinaghahanap ngayon ng PNP. Maaari naman po mag-precaution po sila, siguraduhin po na yung pera po nila ay nakatago at di po makuha or manakaw po ng kahit na sinumang pong kawatan po. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Poso na umano'y may milagrosong tubig sa Magsingal, Ilocos Sur, patuloy na dinarayo ng mga taga-ibang probinsya. Tukayan sa report ni Ivy Hernando. Nag-viral sa social media ang poso sa San Padre Pio de Pietrelcina Parish ng Barangay Panay, Magsingal, Ilocos Sur dahil sa tuloy-tuloy na paglabas ng tubig kahit na walang gumagamit. May mga dumadayo ngayon sa paniwalang ito'y himala.
Ilan pa raw ang gumaling sa sakit dahil sa pag-inom ng tubig mula sa poso. Nagpapalpitate ako dati kapag mainit na yung hindi ko nakokontrol. Tapos simula noon hindi ko na po nararamdaman. Dinala namin yung bata para may chance na may miracle din na mas mabilis gumaling. Ayon sa parish priest ng simbahan, hinahayaan lang nila ang mga nais kumuha ng tubig. Walang dapat pera na manaig maski sabihin nila donation or whatsoever. Patuloy ang investigasyon ng simbahan dito. Ngunit nakita rin daw na imposible nga ang paglabas ng tubig dahil may check valve ang poso. Regular naman daw silang nagpapa-water test para masigurong ligtas itong inumin. Hindi ganun kadali na sabihin na, oh, it's a miracle. Hindi rin ganun kadali na i-dismiss mo na, it's not a miracle. No? It's the quality of the water. Kung makakatulong, di makakatulong. We term that as a phenomenon. It's part of nature na parang hirap i-explain by our naked eye. No, pero pwedeng i-explain yan ng siyensya. Paliwanag naman ng DOH Center for Health Development ng Region 1. Wala po tayong nakikitang ebidensya o pag-aaral po na meron pong benepisyo yung pag-inom ng tubig doon po sa napakaraming sakit na nadaramdaman ng ating mga pasyente. Wala po kasing ibang content na taglay po ang tubig. Hanggang ngayon, may mga dumadayo pa rin sa naturang poso para uminom at kumuha ng tubig. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Naglabasan ng sandamakmak na gamo-gamo matapos ang naranasang pag-ulan sa Lawag City, Ilocos Norte. Agad itong pinagpiestahan ng mga manok sa bukid. Ang gamo-gamo o simot-simot sa Ilocano ay tinuturing na exotic food na tinatanggalan ng pakpak saka isinasangag. Habang sa Bangged Abra naman, pinagpiestahan naman ng ilang residente ang panguhuli ng palaka sa kalsada. Ito matapos ding maglabasan ang mga gamo-gamo sa tapat ng street lights kasabay ng pag-ulan. Ang mga gamo-gamo ay pagkain ng mga palaka. Ayon sa ilang residente, walang kahirap-hirap ang paghuli nila sa mga palaka na pagkatapos ay kanilang inadobo para ulamin. Dahil naman sa madalas na pagliban sa klase, halos 30 learners ng Mangaldan National High School ang isa sa ilalim sa National Learning Camp sa Hulyo. Sundan sa report. Halos 30 estudyante ng Mangaldan National High School ang sasailalim sa National Learning Camp. Silang mga learner na below 75% ang average grade o bagsak sa isa o dalawang subject. Yung common reason yan, yung kawalan po ng interes sa kanilang pag-aaral, gawa ng malimit na pagliban sa klase. May ilan din daw na hirap pagsabayin ang kanilang pag-aaral dahil may trabaho o pamilya na sila. May mga hindi rin nakapasa sa modular learning. Mag-uumpisa ang National Learning Camp sa Hulyo bago magsimulang school year 2024 to 2025 sa July 29. Para sa ganon ay kung ano man yung mga deficiencies po nila na hindi po nila natapos, ay yun po yung ibibigay na remediation po sa kanila. Siniguro raw ni Mark na hindi masasayang ang sakripisyo ng kanyang mga magulang kaya nag-aral siyang mabuti. Mahirap rin po kasi kapag pinaghirapan po ng magulang na pinag-aaral ka po araw-araw tapos magsa-summer class ka rin po or uulit ka po ng isang taon sa isa pong grade po. Pag hindi po sila nag-undergo ng NLC, ay sila po ay mananatili sa curriculum year. Ibig sabihin, hindi po sila mapopromote to the next curriculum year. Kasama si Daryl Peralta, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. At let's party mga kapuso sa San Carlos City, Pangasinan dahil ang mga cast ng Asawa Ko starring Jasmine Curtis Smith, Joem Bascon, Lizelle Lopez, Luis Hontiveros, Kim De Leon at Bruce Ruel ay makikisaya sa Kapuso Mall Show sa San Carlos Town Center with Kapuso host Hailey Dizon. Bukas na po yan mga Kapuso, May 31, Friday, alas 4 ng hapon. Kaya see you there mga Kapuso. Samantala, mapapanood niyo po ang episode nito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon.
Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.